Mga master, may nag-message po sa atin, concern po niya ay ito pong mensahe ni GSIS doon sa GSIS Touch na sinasabing premium payment for October 2024 no ay paid na raw no na paid na or posted na rin yung premium payment. Sabi niya wala po akong loan sa GSIS kahit isa. So bakit may ganun? Ito pong tinatawag dito na premium payment na napopost sa GSIS po sa atin pong GSIS Touch. Hindi po kinakailangan ng loan para papasok ito kasi ito po yung nakadidak sa sahod natin. 'Di ba? Yung sa payslip meron pong GSIS doon na share po natin, that is 9% of our basic salary. Yun po na halaga ay tinutumbasan yan ng agency, ng employer natin, ng DepEd kung sakop ka ng DepEd, ng 12% ng basic salary. So total po 21% ng basic salary na yan nire-remit ni agency papunta kay GSIS. Kaya kung napapansin po ninyo, yung nakikita ninyo dyan na posted na halaga ay napakalaki compared doon sa nakadidak sa inyo pong sahod. Kasi yung posted na GSIS ay para po sa employee at employer share. Yung nakadidak sa ating sahod, sa atin po yun, contribution, mayroon pa pong galing sa agency, tinutumbasan at dinadagdag para po i-remit sa GSIS. So, kapag may natanggap ka mensaheng ganon, good news po ang ibig sabihin yan kasi i-remit na ng agency tapos posted pa ni GSIS yung contribution mo, remittance ng inyo pong contribution sa GSIS. Kahit wala kang loan, talagang may ganon kasi hindi po yun related sa loan sa GSIS. Related po yun sa monthly remittance yung nakadidak sa ating sahod para po sa GSIS. Pero kung wala kang matatanggap na ganon, wala kang makikita, ay dapat ka nang kabahan kasi that's a sign na hindi po nagre-remit si agency. Kung titingnan po ninyo, kung wala pong mensaheng ganon, wala pong notification, i-check po ninyo doon sa record po. Nakikita naman po doon sa premium remittances. Madalas kung wala talagang notification na posted na, remitted na, ay blanco yung remittance pagdating po doon sa premiums at nagkaka-arrears. So yun po ang hindi maganda kasi apektado dyan yung PPP mo, period with paid premiums. At tandaan na ang PPP unang-una, while we are inactive, basis yan ng pwede nating ma-loan sa MPL. Pero kung tayo po ay mag-retire, ang PPP ang basis sa computation ng ating magiging GSIS pension.